Splat Communications, your source for accurate information that sticks. Good day, ladies and gentlemen, Rosa here of Splat Communications. Do you want to know why the Dutertes are deeply indebted to China? We shall provide you 10 reasons why based on a Nikkei Asia article. Its mission is to bring the voices and heartbeats of Asia's vibrant economies together with quality journalism and sound opinion, and to become an indispensable tool in your pursuit of success in Asia, the center of global economic growth and innovation. Our video for today is about our reaction to an article in Nikkei Asia last May 15, 2022 entitled, China's Bet on Sarah Pays Off. This is written by Mr. Alvin Camba. He is an assistant professor at the Joseph Corbell School of International Studies at the University of Denver and a faculty affiliate at the Climate Policy Lab at Tufts University. But before we start, may we request you to subscribe, follow, react, and share your opinion in the comment section. Also share this video so that you can help in sharing relevant information to fight the spread of fake news. Lastly, may we request you to join our channel membership. Channel members get perks and amazing benefits. For small amounts per month, you would be able to help us continue what we do. Thank you. Okay, Wina, you may start anytime. Narito ang mga pangyayari na naganap sa chronological order na nagpapakita ng pag-invest ng China sa politika ng angkan ng mga Duterte. Halaw sa artikulo ng Nikkei Asia. May 15, 2022. Sinulat ni Mr. Alvin Camba. Siya ay Assistant Professor at the Joseph Corbell School of International Studies at the University of Denver and a faculty affiliate at the Climate Policy Lab at Tufts University. Number 10, pagkakabuo ng malakas na relasyon. Mula noong naging alkalde si Rodrigo Duterte, noong higit 2 dekada na ang nakakaraan, ang Davao ay nakatanggap ng malaking halaga ng direkta at pampinansyal na pamumuhunan mula sa China. 9. Pagkakatatag ng konsulado ng China. Noong 2018, itinatag ang konsulado ng China sa Davao upang palakasin ang kanilang direktang ugnayan sa mga Duterte. 8. Pagbisita ng ambasador ng China. Noong Pebrero 2020, nagpunta sa Davao City ang ambasador ng China na si Huang Xilian upang makipagkita kay Mayor Sara Duterte at Vice Mayor Baste Duterte upang purihin ang kanilang pamamahala sa bakuna ng COVID. 7. Pagtulong sa kampanya ng pagbabakuna. Sa pamamagitan ng konsulado nito sa Davao, tumulong ang Beijing sa kampanya ng pagbabakuna sa pamamagitan ng donasyon ng mga lamesa, motorsiklo, at malaking bilang ng mga bakuna ng COVID-19. 6. Pagtatayo ng mga negosyo. 445 na bagong kumpanya na sinusuportahan ng mga investor mula sa China ang narehistro mula 2000 hanggang 2019. Kasama dito ang mga negosyo sa pagmimina, konstruksyon, real estate, wholesale at retail sales. 5. Pagbibigay ng electric bus. Ang China Dynamics Holdings, isang kumpanya mula sa Hong Kong, ay nagbigay ng kontribusyon sa lokal na pamahalaan ng mga Duterte sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga electric bus sa Davao. 4. Pagpapautang para sa pagtatayo ng tulay. Kamakailan lamang, nag-authorize ang Beijing ng isang $364 million na pautang para sa konstruksyon ng tulay ng Samal Davao, pero kumpanyang INSIC din ang gagawa nito. 3. Pagtatayo ng mga drug rehabilitation centers. Kasama sa mga inisyatibo ng China ang pagtatayo ng mga drug rehabilitation centers sa mga lalawigan ng Mindanao, Sarangani at Agusan del Sur. 2. Pakikipagkaibigan kay Michael Yang na nagpakilala kay Pangulong Duterte sa presidente ng Pharmally. Pag-appoint kay Michael Yang bilang economic advisor kahit na ito ay INSIC. Pagkakatatag ng Friends of the Philippines Foundation. Ang Chinese-controlled Friends of the Philippines Foundation, FP, na itinatag ni Xu Minliang, isang negosyante mula sa Hong Kong, ay nag-fund sa Northern Mindanao Wellness and Reintegration Center. 1. Direktang mga flight mula sa China patungong Davao.
Mayroon na ngayong mga komersyal na flight mula sa Davao City patungo sa mga lungsod ng China na Beijing at Tianjin. At noong 2018, nagtatag ang Seminair ng direktang mga flight sa pagitan ng Davao at Zhejiang. Ang mga turista mula sa China ay nag-take advantage ng mga pagbabagong ito na bumubuo ng higit sa 37% ng kabuuang mga bisita ng dayuhang turista sa Davao noong 2019. Sa kabuuan, tila nanalo ang China kay Sara Duterte at sa kanyang pamilya na malamang na nag-secure ng mga interes ng politika ng China sa Pilipinas para sa susunod na 6 na taon at posibleng 6 na taon pagkatapos noon kung magtagumpay si Sara Duterte bilang Pangulo. Splat Reaction Commentary. Bilang isang mamamayan ng Pilipinas, nakakabahala at nakakabigla ang mga pangyayari sa ating bansa. Ang pagkiling ng administrasyon ng Duterte sa China ay nagdulot ng malalaking pagbabago sa ating relasyon sa ibang bansa, partikular na sa Estados Unidos. Sa kabila ng mga benepisyong ekonomiko na dala ng mga pamumuhunan ng China, hindi may kakaila ang mga negatibong epekto nito sa ating soberenya at seguridad, lalo na sa West Philippine Sea. Nakakabahala ang mga ulat ng agresyon ng Chinese Coast Guard sa ating mga mangingisda, sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at sa NAMRIA. Dagdag pa rito, ang mga insidente ng panggigipit ng China sa misyon ng Philippine Coast Guard na mag-resupply sa Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay nagpapakita ng malinaw na pagsuway ng China sa ating karapatan at soberenya. Sa kabila ng mga ito, tila maluwag na tinanggap ng dating administrasyon ng Duterte ang mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ngunit, sa ilalim ng kasalukuyang liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas malinaw na ipinapakita ng Pilipinas ang mga agresibong aksyon ng China. Sa kabilang banda, ang posibilidad na pumalit si Sara Duterte kay Pangulong Marcos sa pamamagitan ng konstitusyonal o hindi konstitusyonal na paraan ay nagdudulot ng karagdagang pangamba. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, si Sara Duterte ay nananatiling malapit sa Beijing at patuloy na tumatanggap ng suporta mula sa China 272,829. Ang kanyang potensyal na tagumpay sa 2028 bilang Pangulo ay maaaring magpatuloy sa mga polisiyang ito. Bilang mamamayan, umaasa ako na patuloy na ipaglalaban ng ating mga lider ang ating mga karapatan at protektahan ang ating mga interes sa West Philippine Sea. Habang mahalaga ang mga pakikipagpartner sa ekonomiya, hindi ito dapat mangyari sa kapinsalaan ng ating soberenya at kaligtasan ng ating mga mamamayan. Ito ay isang delikadong balanse na dapat na maabot at umaasa ako na ang ating mga lider ay magagabayan ng karunungan at katapangan sa pagharap sa mga komplikadong isyong ito. Sa huli, ang kapakanan ng mga mamamayan ng Pilipinas ang dapat na maging gabay sa ating mga desisyon sa politika. Ano po ang masasabi niyo rito? Maari lamang po na pakilagay ang inyong saloobin sa comment section. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, maari lamang pong pakishare ito nang mas marami pa po tayong matulungang makaalam. Hanggang sa muli po. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng Splat Communications team, thank you. Till next time. Stay safe. Wina out. Bye.